Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Ito mukhang naungusan po ang Duterte Brothers. At nanguna po sa mga personalidad na posibleng sumabak sa senatorial race sa May 2025 election, ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sa isinagawa pong tugon po ng masa sa second quarter po ng 2024 nationwide survey po ng Okta Research, nakakuha po ng 58% na pinakamataas na percent na vote si AXI, CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Di ba sabi ko nga sa inyo, si Erwin Tulfo, kumbaga sasala ang sandok ko sa palayok. Ranking na lang ang pinag-uusapan dito. Kumbaga napapanoon po kasi ang Tulfo Brothers. Umpisaan mo kay Senador Rapi Tulfo. Kumbaga kuwang-kuwa po nila yung panlasa po ng masa. Sa madaling salita, pag sinabing Tulfo, pinakahuling lalapitan ka kapag ikaw ay inapi. Kaya nanguna mga kaibigan, si Erwin Tulfo nakakuha po ng 58%. At nakakuha naman po si Ben Tulfo ng 45%. Si Bongo naman po 45%. Si Tito Soto, kumbaga talagang pasok po to. Si Tito Soto nakakuha po ng 44% mga kaibigan. Si Pia Cayetano 39%. Si Bong Aguimat Revilla nakakuha po ng 38%. Si Bato de la Rosa nasa 5 hanggang 11 po ranking, 36%. Nandyan po si Francis Tolentino 34%. Si Pampilo Ping Lacson, si Ping Lacson po 34%. Nasa 5 hanggang 11 pong ranking, 6 hanggang 13. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha po ng 33% po mga kaibigan. At si Pambansang Kamao, dating Senador Manny Pacquiao, nasa 7 hanggang 14 po, meron pong 32%. Nasa 10 hanggang 16 po ranking si Amy Marcos, parang bumaba, naging 28%. 11 hanggang 16 po ranking si Benhur Abalos, 27%. Si Yorme Isko Moreno, may nagsasabi na babalik sa Maynila. #babalik na yan. Si Yorme Isko Moreno, 23%. At 12 hanggang 18 ranking, si Abby Binay, meron pang 23%. At kung sa susunod pong buwan, ang gagawin po eleksyon, malamang sa malamang, 2 Tulfo plus Rapi Tulfo, Tulfo Brothers, nasa Senado na. Bakit kamo? Napapanahon po sila Alam niyo po ba kay Congressman Erwin Tulfo? Dito ko lang kukwento sa programa natin Nung tayo po sumabak po sa BSKE election, to the rescue, nagbagsak po siya ng pondo. Yung AX po ng DSWD, saka suluk-sulukan po dyan sa sitio ng Barangay San Isidro, nag-download po ng tulong po si Kong Erwin Tulfo. Personal, pumunta po dun sa event mismo. Kaya Boss Ben Tulfo naman, nakakuha po ng 45%. Kaya napakasikip po ng labanan po sa pagka-senador sa mga tatakbo sa midterm election. Kasi pag nagkataon, 3 Tulfo sa Senado. Di ba may mga hashtag pa na Rapi Tulfo sa 2028. Malayo pa yun Dito muna tayo sa 2025 midterm election. At ipupusta ko tong programa ko. Si Erwin Tulfo, kumbaga ranking na lang ang pinag-uusapan yan. Pinakamalayo na number 3. 1, 2, 3. Diyan lang po maglalaro po yung
ranking po nung mama. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.